Praise the Lord. And hopefully sana makahabol pa yung iba. Kasi sayang pag na-miss nilang blessing. Amen? No? Alam niyo po pag mag-skip tayo, okay, akala natin ang Wednesday hindi importante ba? Which is wrong, no? Eh, alam niyo po, isa sa mga pinaka-neglected na activity sa church, ang prayer meeting. No? Pinaka-kunti ang ga-attend ng mga members. But don't you know na ito ang pinaka-importante dapat na magbigay tayo ng time. Kasi pag Sunday, di man tayo maka-prayer. Wala man tayong enough time na maka-pray together. Kaya meron tayong Wednesday na gidesignate natin para enough na maibigay natin yung mga prayer request natin. Okay? At the same time, makagbigay tayo ng ating mga testimony. Amen? So, totoo yung testimony ni Ma'am Vic. Salamat sa kay Lord sa opportunity na first time ko, Brad, na meron palang tabliya ba? Alam mo tabliya? Tabliya mo niya sa ibang term sa amin. Oh, tabliya yung liso, yung seed ng kakao. Tapos inapadrayan, tapos isanlag, tapos i-break. Okay, i-pound siya. Tapos nung una sa lola namin, meron pa kaming manual na gano'n, no? Para mag-ano siya, Brad? Oh, magbilog siya. Oh, gano'n. At pinaka-the best yan, kay pure talaga. Walang halong mga anything na ingredients. Oh, at the best po yan pagkape talaga. Lalo na Brad, pag may biko, bahaw na biko, paksi, Brad. It's a blessing mga kapatid. Ibabaw lang ng poblasyon Lake Cebu, overlooking mga kapatid. No? Going to maitom na road, tapos turn left ka, tapos may mga cottages din sila, pwede kang mag-overnight. So ang kape nila, iserve siya sa pitcher o parang yung nila. And then 50 ang entrance, dala na coffee. Oh, coffee. Tapos ang Dad, yung doon, napaligiran po siya ng kakao. Kakao. Galing talaga doon sa plantation nila yung kanilang product. No? So, napaka-bless tayo na meron tayong tabliya na tawag dito, parang resort na rin siya. Okay, sa blessing mga kapatid, at meron tayong mga bisita tonight, no? Like I mentioned, meron tayong bisita, of course, Pastor Nestor and Ma'am Eileen. Pati tayo, Pastor GR. Pastor Nestor naman ang Ma'am Eileen. No, it's so proud. Pastor GR, si Ma'am Eileen. Ayan si Ma'am Eileen, wife niya, para makita. Kasama ang kanilang bibi. Si, anong pangalan ka din, Ma'am Eileen? Apia. Si Apia. Iki Fiang. Fiang. Kung kilala niyo yung PBB winner. Yan. Ka-nickname niya. Salamat po na nakavisit sila at kasama natin this evening. Of course, ang family Pastor Nestor. First time, ang kanyang wife, si Ma'am Rosel. Ma'am Rosel, pagkat kayo. Ayan, the only lady. The only lady ng Bull. Landmark Bible Baptist Church. Of course, ang pinakakusgan, driver, musician, photographer, the boy. Boy. Okay? Thank the Lord mga kapatid. Next month na, Pastor Nestor, ang kanilang graduation. Next month, first week of May, second week, last week of May. So, mag-graduate na siya sa kanyang secondary course sa education. So, salamat na na-survive niya ang 4 years. Pray natin si Diboy, no? Ang pinaka-backup sa papa niya sa music at the same time sa pag-drive. Kaya sila ba? Nagsasakyan. Nasipit, tapos nagpa-Surigao pa, Claver, tapos punta kay Pastor Gerson. Anong Pastor Gerson? Lugar? Butuan, Surigao, tapos Agusan, Pastor Gerson. Butuan kay Pastor Gerson, Talo. Tapos Davao, Jinsan, Maasim. Balik naman Jinsan naman South Cotabato. Grabe nga travel nila ba? Nahati ang Mindanao from Masipit. It's a privilege na makasama natin sila. Okay, so tonight tayo please. Ating welcome sa ating pulpit. Okay, hindi na bago ito sa atin, hindi na first timer. And it's a privilege mga kapatid na tayo,
Okay? Mamaya na lang after. Sa iba, before. Sa kanya yun, mamaya. After sa ano. Ating welcome, Pastor Nestor. Pastor Nestor sa... Okay, Landmark Bible Baptist Church. Kilang Bohon. God bless Pastor Nestor. Challenge us tonight with the Word of God. Okay, please be seated. Dito na dita, ay na nagtindog. Okay, mag-update sa Bible. Again, maayong hapon. Gabi isa tanan. So, maraming salamat. At pasalamat sa Panginoon dahil nakapunta kami. This is second time nga preach sa Word of God. Yan, salamat Pastor JR and his family. No, anahin mo kong speaker last Sunday. Niya, nagsuroy mi. Pasensya, magbinisaya yun. Kasabot ko rin magbisaya. Problema. Okay, so salamat kayo. So salamat sa preview, Pastor Leonard and Ma'am Vicky, no? For giving me this opportunity to preach the Word of God sa in your pulpit. So dito maglangan, let's open our Bible in the book of Psalm 63. Psalm 63, let us read verse number 1 down to verse number 'Okay, Psalm 63, then verse number 1 up to verse number 7. Number 8, verse number 8. Okay, Psalm chapter 63, verses 1 down to verse number 8. At ni basa responsibly say amen. Okay, we'll read verse 1, come on sa verse number 2. The Bible says, O God, thou art my God. Early will I seek thee, my soul thirsted for thee. My flesh longeth for thee in the dry and the thirsty land where no water is. To see thy power and thy glory, so as I see thee in the sanctuary. Because the loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus I shall bless thee what I will. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. May I remember thee upon my bed, and meditate to thee in the night watches. Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. Tanan. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. Let's pray. Father in heaven, Lord, salamat Ginoo for this opportunity, Lord, nga maghihatag Ginoo. Opportunity nga din nagkayusa mi Ginoo. Nga magasimba, magadayeg kanimo Ginoo. Diya si buhi ngalan Ginoo ni gabi. Lord, pasaylo kami sa among makalapasan. Huwag ang pag-ampo, Lord God, ikaw maghahatag o mensahe. Walang Espiritu maghatag kaalam sa imong alagad, sa imong makanakan nga niya karon Ginoo. Tabangi mi Ginoo, ikaw Lord magigsulti ka namo, Lord pinagis yung pulong. Wa mi mahimo Ginoo sa imong guliwa ka. Sa imong giday, kasalamatan sa pagpadayon sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Please be seated. This psalm was actually written now by David or King David in the wilderness of Judah. Dito na nagisuwat sa wilderness. Kung imong tanawon mga isuon, ang iyang tinor, tunada sa iyang pagsulat, ingon sa verse number 1, O God, thou art my God. Early will I seek thee, my soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in the dry and the thirsty land where no water is. Aron sa pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya, maingon ngang ako nakita kanimo diha sa gibalaang dapit. Verse number 3, tungod kay ang imong mahigugmaong kaayo mas maayo kaysa kinabuhi. Yun ana iyang pag-express sa iyang pagpasalamat diha sa Ginoo. Ang ako mga ngabil nagadayeg kanimo. Sa ingon nga ako magdayeg kanimo samtang ako buhi, akong ipataas ang akong mga kamot diha sa imong ngalan. Now, kung imong sabton, ang expression ni Haring David, nagpasalamat. Grabe ang iyahang kanang gitawag og pagpasalamat or thanksgiving. Kaya mabitaw kita, nganong ni ata, no? Nganong magdaig ta, nganong magsimba ta,
ingon si Pastor Leonard, nga ang Wednesday, tinuod yun. Usay ang tao, di kasabot ba? Nga ang adlawng Domingo o adlawng Miyerkules, walay kalahian. Sunday, nagsimba ta sa Ginoo. Amen? How about Wednesday? Kasi dito gisimba. Napa mo? And I do believe that we are worshiping the same God sa Domingo o ang pareho sab nga Ginoo ang atong gisimba karon nga kagabihon. Wala gyoy kalahian. Kung imong tan-awon, ingon ana ang pagpadayag ni Haring David, ingon siya, sa ingon ako mo dayeg kanimo samtang ako buhi. Ingon si David, samtang ako buhi akong ipataas ang akong mga kamot diha sa imong ngalan. Ang akong kalag nagapagatagbawon ingon nga pinaagi sa uyok sa katambok ug ang akong magadayeg kanimo uban sa malipayon nga mga ngabin. I hope dining kagabion ning simba ka ni Arikas Balay Tigumanan ning balay alam buanan aron sa pagdaig pagimaya sa Ginoo nga dunay kalipay. Di ba? Kay kung mga rin manggaling ka sa simbahan, mo atin manggaling kag service, nawa kay kalipay, sayang, kawang, di ba? Useless ang imong oras, ang imong effort, nga imong gihatag, bibag nga rin sa simbahan, unya wala man lang diay ang kalipay diya sa kasing-kasing. Now, kung imong sabton may igsoon, kini nga maong expression ni Haring David may igsoon, as what I said, naghatag sa expression sa pagpasalamat. Di ba? So usanis atong tumo, nganong ni ata, nganong magsimba ta, nganong magdayeg ta sa Ginoo. Mauna ang pagpadayeg nato sa pagpasalamat sa Ginoo sa gibuhat. Di ba? Imagine ko no giun sa tas Ginoo pagatiman, gikan sa Lunes, nga aning abuta sa Miyerkules, pastor. Nganong nga may Miyerkules, pastor? Nga di ba Sunday usara man kaadlaw ang gipangayo sa Ginoo, even the Old Testament magtrabaho sila pero naa sila gitawag adlaw ipagpahulay usara man kaadlaw pastor. Nganong moapil man ang Wednesday? Di mangutana ko, how many hours kung mag-service mo Sunday? Ang Sunday is 24 hours, right? Pero if you try to kanang imong balansihon yun, pila lang ka oras ang atong gihatag sa Diyos pagsimba. Diba? Makahatag wa ka na. Okay, magsugod mo morning Sunday. What time? 8:30. Unya mo end mo og 8:30 mo end mo og okay, 12. Pila man ka oras? 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, butang ta 3 hours. Unya afternoon service na pa afternoon. Pila 2 hours. Oh, 5 hours ra. Nakabuti ay. Di ba? Ibutang ta 12 hours. Di kabot. Mao na rason nga nung na midweek service. Kay at least man lang dugang-dugangan ang atong pagsimba sa Ginoo kay kuangan man gyud. Mo nang dunay Wednesday. Nang uban wa kasabot. Nganong mo adto mag-service tag Wednesday? Oy mga igsoon, ang atong pagsimba Domingo di na kaigo. So mo nang mubalik tag Wednesday na ay midweek service, yawat na lang. Aron mapuno-punuan ang atong adlaw nga atong ihatag para sa Ginoo. Di ba? Pero mga igsoon kay bawo ka, ang rason yun, nganong some of the Christians, nganong wala sila kasing-kasing, sa pag-adto sa simbahan, matag Wednesday, matag Domingo, magdepende na sa akin ang gitawag og relasyon nato diha sa Ginoo. Usbon ako. The reason why some Christians kanang dili sila moadto sa simbahan tungod na sa ilang gitawag relasyon sa Ginoo. Kanang atong pagsimba, pagani sa simbahan every Wednesday. Kung ang imong relasyon sa Ginoo nga murag wa lang, di gyud ka moadto. Okay, naamagit tayo mga relatives. Are you with me? Di ba naatay mga relatives usahay? Relative na to nga close relative, na pwede close, right? Now, every time nga imong relatives nga close nimo, mang-invite gali na, muadto ka dili. Muadto no. Og di gali ka kadto, miingon dayon ang imong relatives, okay, ayo ka balaka, kay mag-prepare ko. O ako kang salinan. Naintindihan ba natin? Oo. Ay kabala ka friend, o di ka kaadto. Kay mag-prepare ko para nimo salinan ka nako. Pero kung inviteon ka sa imong relatives nga dili close,
Ganahan ka mo ato dili. Dili ka ganahan. O gayo pag-expect na salinan ka sa imong relatives hindi close. Actually, magdepende. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, ang atong pagdaig sa Ginoo, magdepende na sa atong relasyon. Kung dili mo close sa Ginoo, ay pakialam kung musimba kag dili. Anong adto man ko? Di ba? Kung invite-on ka sa dili mo close imong relative, muing ka nga di ko madto eh. Kung sumagunsa mo ko dito. Pero close mo, muhatag yung kaog oras. Say friend mo adto ko kay special gyud ko nga kanang special gyud kanako. Nga naman, close man mo. Ingon ana usab ang atong pagsimba, pagdaig sa Ginoo. Kung ang pagtan-aw nimo sa Ginoo nga murag ordinaryo lang, okay ra kang di ka mo alig simbahan. Pero kung ang pagtan-aw nimo sa Ginoo that you are very close with the Lord, tungod kay siya tag-isong kinabuhi, di gyud pwedeng di ko moadtog simbahan. Di gyud pwede di ko mo simbang Domingo. Di gyud pwede di ko mo atong Wednesday. Nga naman, close man eh. Pero di gali mo close sa Ginoo wala. Ano mato man ko? Agunsa man ng kanang Wednesday ay gabalik-balik malanga. Kung sa may akong atuon. But you look at David Mason, look at verse number 8. Yun siya. My soul followeth hard after thee. Ang akong kalagnagadunot pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagapatindog kanako. The word, kanang word nga hard, verse number 8, mo nagingon nga sa ang meaning ana is jealously, earnestly, and eagerly. Di gyud pwedeng di ko moadto. Di gyud pwedeng nga kanang sana malate ko. Nga naman, eager kayo siya. Mo na ang gibuhat ni David. Pag imong tan-awon maigsoon dunay mga character sa Bible. Like for example, silang si David. O sana, number 1, si David. Si Maria, if you remember Mary. Si James. Di ba? Si John. Di gid pwede nga di sila duol diha sa Ginoo. Mura may ison atong iklaro kining atong pagpangalagad sa Ginoo. Again, kung wa kay pakialam sa Ginoo, kung dili mo close sa Ginoo, wala yung kay hunahuna nga mga lagad mo simba mo daig sa Ginoo anang adlaw. Hello. Now nining kagabion maigsuon, the title of the message is Maintaining Our Close Relationship with the Lord. Maintaining. Unsaon man to pag-maintain? Di ba? Ang pinaka-importante maigsuon kanang pag-maintainar ba yan? Unsaon man to pag-sustain ba? Sukad sa atong pagkaluwas, nakaangkon tas kaluwasan hangtod karon. Yun sa man nato pag-maintain ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay basin igo ra ka naluwas, nya pagkauman nakadawat sa kaluwasan, pagkauman wala na nagpadayon. Di ba? Daghan ingon ana mga Kristiyanon. Igo ra nakaangkos kaluwasan kuno. Niingon nga save, pero ambot lang. Asa naman? Lumatod pa sa kanang uban, ang Pilipino kuno maayo lang kuno pagsugod. Filipinos kuno are good starter. Pero dili gid maayo mo tapos. Okay ra na, pero sa atong Kristohano kinabuhi maigsoon diha sa Ginoo, kinahanglan ma-maintainar nato ang atong closeness sa Ginoo. Nganong kinahanglan ma-maintain nato ang closeness sa Ginoo? Di ba kita nga tagpabor matag adlaw? Nanginahanglan tag grasya, man. Nanginahanglan tag pabor, nanginahanglan tag panalangin sa Ginoo. Una karon ang panalangin sa Ginoo magdepende na sa atong relasyon sa iya. Hello? Ang paghatag sa Ginoo, ang pagtubag sa Ginoo sa mga pag-ampo nato magdepende na sa atong relasyon. Kay kung layo ka, ayo pagdahom nga tagaan ka. Hello? Nagunahuna ka, tubagon ko sa Ginoo. May uban mga Kristiyano miyon, pastor, di sa ko musimba, iampo lang ko diha. Una-unsa ka? Uy, gitanaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Pastor, di lang ko mga permitting, iapin lang ko sa pag-ampo. Uy, kaya ay good nimo. Pero maigsuon ang gitanaw sa Ginoo ang imo ang personal nga kasing-kasing. Our close relationship with the Lord mo ani pinaka-importante when it comes to blessing. Manasing anong wa mo ko gipanlanginan sa Ginoo. Nasira ka gunahon na pero wa kay gihimo.
panahon sa pagsimba, panahon sa prayer meeting o buluhaton, wa kay gihimo. Nya usay abti kay tas gawas. Pero para sa Ginoo, kumusta? Hello. How to maintain? How do we maintain our close relationship with the Lord? So mo ni minsan usaon man nato nga mahimo kanang ma-maintain nato atong closeness diha sa Ginoo. Di ba? For example, naman mo na may ginikanan dire na kay anak. Di ba kung imong anak buutan, imong anak matinumanon, obedient, di mo obedient kay mo. Now every time nga mga sa ikaw as ginikanan, sa buhatan mo, hatag ka dili. Buhatan. Pero doon na kay anak nga wa gi klaro. Tapulan pa, dako pag yung kaon, unya suguon di mo tuman. No, every time mga ganahan ka mo hatag dili. Dili, no? So, huna-huna apod ingon ana ang Ginoo. Magsige na tagpangayo unya wa tay gihimo para sa iya ha. Ultimo galing pagsimba di gali ka muduol. Uy. No, expect a blessing. Napa mo? Ay pag-expect blessing. Ang panalangin mga igsuon magdepende na sa atong closeness relasyon diha sa Ginoo. Hello. All right. So doon ay pipila ka mga butang, unsaon man pastor pag-maintain ako sa akong closeness or close relationship with the Lord. Number 1, open your Bible in Luke chapter 24. Luke 24, then verse number 15. Luke 24, verse 15. Are you still listening? Luke 24:15, 16 and 17. Yun ang Bible. Verse number 15. Or verse number 14. So, good. And they talked together of all these things which had happened. Nag-isgot niya may tungod sa pagkabanaw ni Jesus Christ. No? Imong tanawon ang background ani. Wala nagtuo. Kanang kuan sila doubtful ang mga apostles, ang mga disciple ni Jesus Christ about sa pag-resurrect, pagkabanaw ni Jesus Christ. Verse number 14, and they talked together of all these things which had happened. Verse 15, and it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Mas nakalibutan nga, si Jesus Christ nagpaduon ng uban nila. Then verse 16, and their eyes were holden that they should not know Him. Di ba? Sa verse 16, o ang ilang mga mata gipugngan aron sila dili gayud makaila kaniya. Okay? Wa man sila nagdahom nga na Jesus Christ. Verse 17, and He said unto them, Jesus Christ, what manner of communications are these that ye have one to another as you walk on our what? On our sand. Nga ano man mo nag-inistoryahanay mo, nagsinultihanay ka mo, nga anaa sa usag-usa, samtang ka mo naglakaw o nagkaguol. Pa sila nagunahuna ba nga naaday ang Ginoo kauban nila. Mga igsuon, to maintain our closeness and close relationship with the Lord, una, pinaagi sa paglakaw diha kauban kang Kristo. By walking with Him. Nga nang kanunay ka ba naada ang Ginoong Isus ba? Like for example, mayroon kang Kristohanon, pero wag ka dili ka perminti na makita si Ban. Saan ba nato na saan nato pag-spelling ana Kristohanon? Unya wa man kauban diha kang Kristo. Tuwa man yung kauban sa mga barkada adlaw Domingo imbes na simbahan, tuwa man hinos. Mall. Salamat yun kaya mo dito walay mall. Dari sino daghang mga mall, di ba? Wednesday, imbis na sa balay tigumanan, kaya na prayer meeting, asa man wa man nato mas barkada. Kinsa may ginauban nimo everyday. Kinsa may every time nga maglakaw ka maigsuon sa imong kinabuhi Kristohanon matag adlaw, kinsa imong gikauban? Basin baya og imong gikauban imong barkada o nalingaw ka sa imong trabaho nga adlaw Domingo makalimot na ka pagduol pag-adtos balay tigumanan nga maunay adlaw nga ang Ginoo makikita nato. Basin baya ba? Take note that the world always pull you away from God. Ang kalibutan mao'y nagsigig na siya ni sagtaw kani.
nagbira nimo nga di ka pasimbahon. Mao man trabaho sa kalibutan. Oh, trabaho, di ba? Usahay. Na ubang mga Kristiyan na trabaho og Domingo. Mao na mangita gyud og trabaho nga dili gyud sakripisyo ang adlaw sa Ginoo. Mo nang nagali kay trabaho gali nga maapin ang Domingo iampu sana. Pastor, sayang pastor, daghang kadang sani, sayang kay pastor, dako og sweldo, pero lagi na ay adlaw Domingo di ko kasimba, di ko sa amo sa mga Kristiyano dito, di yung ko moingon nga okay na. Kay bahala gamay rag sweldo as long as Domingo na akas panibahon. Di ba? Mag-unsang manada kong sweldo, pero layo kas Ginoo. Hello? Layo kas Ginoo. Mo'y makabira nimo nga maduol ka sa Ginoo. Oy di ginamayo. Wa may problema. I am not against kung na kay barkada. Pero kung ang barkada nimo makabira nimo palayo sa Ginoo, wala na ayo. Hello? Bantayan na nato may igsoon. Nga sa atong kinabuhing Kristiyan sa diha nga nahimo kang anak sa Dios, doon na gitawag relationship nato. Kung sa'y gustong mahitabo sa Ginoo may igsoon, nga kanunay ta makiglakaw ta uban kaniya. To maintain our closeness or close relationship with the Lord, we must what? Walking with Him. Kinahanglan kanunay na ang Ginoo kanunay sa atong kinabuhi. Ikaw mismo mga igsoon, kay baw ka mo determinar o kini iya na ba ni si Ginoo naglakaw pa ba ko kauban si Ginoo basin bayag ang imong nakiglakaw na ka sa dili mga magtotoo. Di man gyud nato singin na ni. Dili nato na wala sa Bible. Nga kinahanglan kita mo separate ang i-separate ato atong kagalingon diha sa dili mahayong kanang pakigrelasyon. It could be relasyon diha sa imong barkada or relasyon diha magsingin na ni boyfriend and girlfriend. Klaro sa Bible, be not unequally yoked together with unbeliever. Napa mo? Kaya kung makiglakaw ka na sa mga dili magtotoo, delikado yun ka. Aron ma-maintain nato maigsoon ang atong close relationship with the Lord, we must walking with Him every day. Ayaw yun i-allow ang imong kinabuhi, imong kaugalingon nga malayo ka sa Ginoo. Ayaw yun i-allow imong kaugalingon nga Sunday wala ka sa palay tigumanan, wala ka sa simbahan, Wednesday nga wala ka diha sa Ginoo. Yan naman, malayo gali ka, malagi na. Sao naman ang atong pabor nga ipangayoon nato diha sa Ginoo. Narabagid tayo, may nanglan narabagid tayo every day. Napa mo? Ikaduha, ita maglangay. How do we maintain our close relationship with the Lord? Not only by walking with Him. Luke chapter 9. Okay, Luke chapter 9. Napa yun? Luke 9. Sa pag-iangay buhaton aron ma-close ta. Kaya nindot na bagyo kanang duol tas luwag. Do you know what's duol sa luwag? Ano mo kung ano yung duol sa luwag? Malapit sa sandok. Mabalong ba? Sandok mo ng luwag. Oh. Sa una, maato mo sa sugod. Sa pizza tomorrow? 1 ang ano? 30? 1 na? Alright. Starting tomorrow, maato mo sa Bohol, from May 1 to the last day of May, every day gina fiesta dito. Fiesta na, matumuguhol karon. Manang problema mi kay gusto mi muli na mi ugma. Na si Brad Guano kay bawo na sa imistaho na sa una dito sa Bohol. Problema mi karon kay fully book. Imbes muli na mi ugma, ang problema na mo ang among ticket karon pang Saturday. Imbes kagayan mi mo agi dito na mi sa Nasipit kay nag fully book. Ngano kay bawo mo nganong fully book May tungod sa fiesta. Dili na kayo diri no, dili kayo mo kung diri. Sa amo fiesta. So every day na ay fiesta. Akong papa sa una, malipay mi kay kamao mo tumuluto. So inviteon ang mong papa mo itigluto sa amo ang sunod nga barangay. Magluto siya ba sa mga food niya serve during fiesta.
Na buhato na mo adto mi didto, dili na mi moagi og kanang kuan. Adto na mi agi sa kusina, diretso na mi sa kusina ngano man kay naa man ang papa dito, duol na mi sulod, mohatag na ito sudan. O dili kaon na mo. So ingon anak kanindot basta duol sa luwag, duol sa kusina. Pero kung di mo kaila katong nagluto, di gyud katagaan. Magbuhat yung kagtawgon ka, o dere. Pero kay duol man mi sulod kay akong papa may tigluto, mohatag diretso. Nga man close man mi sa mong papa. No. Pero layo mo sa Ginoo, di gito mo tagaag panalangin. Kinahanglan mo na importante ang closeness nato sa Ginoo. Napa mo? Doon ay, kung sa kapastor, gi-hire siya, giingnan siya sa iyang member. Pastor, nakoy anak from Japan, muuli unya kining, pwede ba na makasakinan kana itong gamiton? Iyang pingon ng pastor. Sige mo, sige, Mrs. Ako'y mo, mutagbo ni mo sa, mutagbo si mong anak sa airport. Dito sila. Pag-abot sa airport, diha na ang iyang anak gikan sa Japan. So, lipay kaayo ang mga relatives. Iyang mama, iyang mga igsuon. Then, diretso sa ilang balay. Pag-abot sa ilang balay, gipangatagan dayon og mga, si tawag gani, kaya mga, pasalubong. Pasalubong. Sa kung sa'yo mga pasalubong, ipangatan. Ang pastor, nagbuhat itaw ng pastor tagaan. Pero yan, nakuhan siya ba ang pastor? Dutan. Mga pasalubong, mga gipang-box, gipang-utos. Actually, kitagaan ba ako ng pastor? Ugo sa kabuk sabon. Di ba imo pastor? Pero anong katuro may gatag sa pastor? Ano man pareha ato sila ang magpangatag siya mga relatives? Close man to sila. Yung igsuon God, yung ginikanan, close sila. Ang pastor di man na close. Na mag-expect ka sa Ginoo, tagagag panalangin. Apangutan na, close pa mo sa Ginoo. Naaba mo panahon sa pagsimba. Panahon sa bulaton, abtik ba ta? Aktibo ba ta? Nagsuporta ba ta? Wednesday naaba ka, ning-attend ba ka o prayer meeting? O yun, ana ba? Nag-expect ka o blessing gikan sa Ginoo. Ang pangutan na ba? How close are you with the Lord? Kaya mag-expect ka, pero layo ka sa Ginoo. Makahinumdum na Ginoo masakit. Makahinumdum na Ginoo na problema. Pero kung okay ra, wag yo'y pagpahinumdum. Yang sao man nato nabi. Do you think ang Ginoo yano mo hatag, mutubag sa imong pagampo? Napa mo? Luke chapter, Luke chapter 9, then verse number 28. Luke chapter 9, verse number 28. Are you still listening? Okay, Luke chapter 9, then verse number 28. Yung Bible, 28. And it came to pass, about 8 days after the saying, mabulig basa, 9, Luke chapter 9, verse number 28. Okay. He took Peter and John and James and went up into the mountain. Mag-usas na dito. Gidala ni Jesus Christ, si Peter, si John and James. He went up into the mountain to what? To pray. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistening. Verse 30. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elias. Alam niyo ba anong ginawa ni Peter and John together with Jesus Christ? Ano ginawa nila doon sa mountain? They pray. To maintain our close relationship with the Lord, not only by talking or by walking with Him, pangalawa, by talking with Him. Through prayer. Importante yung pag-ampo, amen? Yung panalangin. Talking with Him. Oh, ito, yung ginawa natin every Wednesday, di ba? Oh, magluhod tayo, tapos manalangin tayo sa Panginoon. Magpipray tayo. Importante yung prayer, amen? Prayer is our means of communication. Maunay pamaagi na ito, makikommunicate sa Ginoo. Like for example, karon, sa unsang paagi makikommunicate ko sa Ginoo? Through listening God's Word. Di man ta magkabuhat nga, wa man lagi musulti ang Ginoo nako.
Naasi ang pulong through reading the Word of God, through listening the Word of God. Di ba? Pinaagi sa pag-ampo. Importante na may sunod. Wa kay ampo-ampo na sa Ginoo. Wa kay basa-basa sa Bible. Wa kay paminaw-paminaw sa pulong sa Ginoo during Wednesday, during Sunday. Oh. Saan naman natin pag-communicate sa Ginoo? Una, kung dili, remember ha, ang communication, importante ba yan ha? Amen? Importante ba ang communication? Once galing nga malus ng communication, especially sa relationship, agay guba gitanan. Di ba? Ang magtiayon, ang husband and wife, importante communication. Wala na gini communication. Agoy, tinga ka, gano'n si Mister, wala naman nagpadana ko o ka ng allowance or wala naman ng hatag o ayuda. O di ayuda ka ng, di binasiman sa tao ka na. Allotment. Wala naman nagpadag, akong bana. Wala naman nagpadag, akong asawa. Nga tuwas kawas. So, ang pagbadaw, wala mo iklarong komunikasyon. Importante ang communication. Prayer is important sa presyoanong kinabuhi. Hello? Importante ang communication. Talking with the Lord, talking with God is very important. By talking with Him, mausana sa pamaagi nga ma-maintain ang atong close relationship with the Lord. Kaya naman perminti miga istoryahanay. Kabantay mo sa uyab pa, di ba? Sa manay Tagalog ng uyab. Sa boyfriend and girlfriend pa ba, di ba? Storya gina, nindot kayo. Pero di na ganyan mong istoryahanay, wala na ang communication, wala na ganyan lami. So may isyon importante to maintain our closeness, our close relationship with the Lord by walking with Him every day, by talking with Him through what? Prayer. Hello? Okay, aside from prayer, or aside from talking with Him, Luke chapter 10, nariyan po, Luke chapter 10, verse number 38. Luke chapter 10, verse number 38. Okay, let us read together 10, verse number 38. All right, the Bible says, in the Bible, now it came to pass, as they went and they entered into a certain village, a certain woman named Martha received him into her house. And she said, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. Verse 40. And Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Then verse number 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Verse number 42, but one thing is needful. Mary had chosen that good part which shall not be taken from her. Sa dihang ni nga Jesus Christ, nibisita dito sa palimalay ni Martha. Kung sa gibuhat ni Martha, busy kayo. Hello? Grabe ka busy si Martha. Anong ginawa ni Mary? Si Mary wala, naglingkod Nakaupo si Mary, nakinig kay Jesus Christ. Amen? Ingon si Mary, Lord Jesus, madlungan ko na si Maria, Grabe bisihan ako dire. Una si Maria, sige paminaw nimo. Grabe bisihan ako. Ingnar ko sa patabangon ako. Wawan niya tanawa may isuon nga ang pagpaminaw sa Ginoo may pinaka-importante kaysa pagbuhat. Kasi ingon anak busy kay ta. Pastor, di sa pamusimba, Pastor, kay na-busy mo, Pastor, kay akong magluto kong snacks para sa itong prayer meeting. O di na importante snacks. Ang importante ang pulong sa Ginoo. Nako na to? Especially ka nang nabit natin mga activities sa church. Anniversary mo nang di mo ganahan. During anniversary, nga ang mga members, busy kayo dito, prepare. O niya, wa na minaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Di na pwede. Biyaan yun to. Kaya ang pinaka-importante is the Word of God. Ito ang ginawa ni Mary. Si Maria, look at what happened to Mary. Yung si Mary sa verse number 40. But Mary was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord. Verse number 40. Lord, dost thou not care that my sister had left
me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Patabangan ko sa Lord. Grabe naman na sad sa gani. Nagsige naman sad ka sa paminaw ni mo diha. Patabangan ako kay busy ko. Pero anong tubag ni Jesus Christ sa verse number 41? Jesus Christ answered and said, ingon siya, Marta, Marta, ikaw ba, nabalaka ka, nasamo ka, may tungod sa imong daghang mga butang. Apan usa ka butang ang kinahanglan og si Maria nakapili ni anang maayo nga bahin. We listen the word of God during the time of preaching every Sunday, every Wednesday, or any activity as long as the word of God will preach, mao na pinakamaayong butang imong gibuhat. Bisan pag busy kay ka, ang ubang mga Kristiyano busy nito para sa bulaton. Pero ang pinaka-importante, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. The Word of God, or by listening the Word of God. Muna ikatulong nga butang maigsoon to maintain our close relationship with the Lord. By walking with Him, by talking with Him through prayer, by listening to Him. Hello. Di abang tanabe. Kinsa imong gipaminaw? Karon, na may mga Kristiyano nga wala nagsimba, right? Oh, ano kaya pinakinggan nila or gipaminaw nila sa kanilang bahay? Every Sunday, may mga Kristiyano na hindi nagpunta sa church. Oh, sino yung pinakinggan na doon? Di ba? Gusto gali ka nga ma-maintain ang atong closeness sa Ginoo. Ayaw gyud kalimti ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mao na pasalamat ka. Today is Wednesday, kay baw kag 15 imong ipaminaw. Dili imong tapad ang pulong sa Ginoo, amen. Mao gyud nay permanente ibutang sa imong kasing-kasing una-una that the word of God is very important than others. Yan ang pinaka-importante, ang word of God. By listening to Him. May mong tanak ko, kinsa may imong ginapaminaw? Nanguban, kuan kayo ba? Ang gipaminaw every, mga worldly songs. Or mga barkada nga way Ginoo. Walay Kristo sa singkasi. Di ba? Muna delikar, mabito na nga. Nganong yun, ana imong kaniya, tungkol kaya imong kauban, maumampod. Di ba? Muna yung mga panultiyon. Tell me who your friends are, I will tell you who you are. Oh, kuhan ko ng birds of the same feather flocks together. Oh, nga rin yung naanak man niya, kaya man perminti ang kauban. Nga nung nahimom ng kawatan, nga nung nahimom ng sanglag adik, kaya ang kauban man, mga adik man. Nga nung yung nanay ang kinaya, kaya ang niyang perminti, kauban mauman. Pero if you're always hear the word of God, malain ang imong kinabuhi. Manindot ang imong kinabuhi, amen? So, importante mo igsoon to maintain our closeness, our close relationship with the Lord. Importante, nga makiguban ta, makiglakaw ta kauban kang Kristo, makigsulti ta kauban kang Kristo, pinagis pagampo, kinahanglan ta by listening to Him, pinagis pulong sa Ginoo. Muna taga yung importante ang pulong sa Ginoo. Matag Domingo, matag adlaw nga na ang pagwalis pulong sa Ginoo. Hello. Importante kayo. Katapusan. Napit ko man, John 15. John 15. Okay, are you still with me? Okay, John 15, verse number 4. John chapter 15, verse number 4. Okay, how do we maintain our close relationship with the Lord? 15 and verse number 4, the Bible says, "You know the Bible, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except what? Ye abide in me." Verse 5, "I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me can do nothing." Verse number 6, another word, gibalik. "If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned." Verse number 7, "If ye abide in me, and my words abide in you." Tanawa verse number 7.
Ye shall ask what you will, and it shall be what? Done unto you. How to maintain our close relationship with the Lord? By abiding with the Lord. By abiding. Kinahanglan magpabilin ta. Kaya kung di ka magpabilin, Kristohanon, are you listening? Kung di ka magpabilin sa Liberty Bible Baptist Church, di ka magpabilin sa pagpangalagad sa Ginoo, ang giingon sa Bible, o sa verse number 7, and he shall ask what you will, and it shall be, what? Done unto you. So may paghatag sa Ginoo sa imong pangayoon kung wa ka nagpadayon, kung wa ka nagpabilin. Unsaon pagbunga sa usa ka branch o wa na sa nagpabilin sa punuan. Napa mo? Wala, kuha ako ng branch siya. O mamunga pa na. Naputla ko ng sani, mangga diha. Kung mamunga pa na, di gina mamunga. May so di kita panalanginan sa Ginoo, dili ihatag. Matod pa sa Bible, dili na ihatag kung sa imong pangayoon kung di ka magpabilin diha sa Ginoo. Magpalayo ka, nagtuo ka nga ihatag sa Ginoo. Di gyud ka makaangkon. Hello? Abide! Amen? Abide, yung sa I am the vine. Abide in me. Gibalik-balik. How many times gibalik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 6 na bisis. Gibalik-balik ang word abide. Abide. Oh, unsay promise niya? If you abide in the Lord, verse number 7. Basahon ko, baby. Everybody read. Verse number 7. Go. If ye abide in me, and my words abide in you. Okay, what is his promise? And he shall ask what he will, and it shall be done unto you. Oh. Di ba? Kung nakay pangayoon, kay nagpabilin man ka, nangalagad sa Ginoo, o kung sa imong pangayoon, iya ginang ihatag. Amen? O ihatag as long as what? Magpabilin. So, ingon anak mga mamaigsoon, ayaw pasabta na to. Anong kinahanglan ta mga lagad? Anong kinahanglan ta mag-faithful ta diha sa Ginoo? Uy, naa kay pangayoon. Kasi iway gipangayo sa Ginoo ani ba? Ha? Na ba kay gipangayo sa Ginoo? Maron ba kayong hinihingi, di ba? Mayroon kayong hinihingi sa Panginoon? O paano niya ibigay yung hinihingi ninyo? Ha? Paano? Mayroon tayong responsibilidad, di ba? Una, ibigay sa Kanya, ibigay sa iyo yung hinihingi ninyo as long as you have to walk with Him. As long as you have to talk with Him in prayer. As long as you are listening to Him, His Word. As long as you abide with Him. Kaya kung dili ka magpabilin, dili ka kanunay doon sa Ginoo, dili mo close sa Ginoo, as what I said earlier, kahit ano pang gagawin, ano pang hihingiin mo, ang Diyos ay hindi talaga magbigay dahil malayo tayo sa Kanya. Hello? Kapag malayo tayo sa Kanya, don't expect blessing from God. But if you're close with the Lord, kung close tayo, di ba? Kung anong pahihingiin natin sa Kanya, ibibigay yun sa iyo. Kailangan i-maintain natin yung closeness natin sa Panginoon. Hello? Ano yung apat? Ano yung apat na bagay na ma-maintain natin yung close relationship natin with the Lord? By walking with Him. By talking with Him. By listening to Him. By abiding with Him. Kahit anong mangyari kung sa may tabo niya, pabilin ta, amen? Pabilin mo! Diya, sige no. Sige, ito kuman. As long as napabilin ka diya, sige no. Gusto mo ka tag blessing? Gusto tag blessing, amen? Oh, yung Bible, ang Ginoo mo hatag sa whatever desires sa ito kasing-kasing. O sa kikinanglan, delight thyself in the Lord. As long as masaya ang Panginoon sa iyo, paano siya masaya? Kapag ikaw ay palagi na sa Kanya.
palaging nakiusap sa kanya through prayer. Palaging nakikinig sa kanya at nagpabilin. Sa pabilin? Sa Bisaya, Tagalog. Nanatili sa kanya. Di ba? Magsikil pangayo sa Ginoo. Pastor, wa man gitubag sa Ginoo pagampo. Pastor, dugay na ko nagampo sa Ginoo, pero wa man gitubag. Kasi problema. Basan bayag layo ka sa Ginoo. Basan bayag mo man i-check. Basan bayag layo ra ka sa Ginoo. Basan bayag di mo close sa Ginoo. Are you close with God? Ha? Unsa ka close sa Ginoo? Are you happy nga kakaron? Ha? Oh, kay kung wa kay dili mo close sa Ginoo, awa mo ra kuara. Sa iyo maigsoon as a Christians, importante gyud nga close sa Ginoo. Okay, whether we like it or not, every day gyud nang inahanglan tag pabor kanunay sa Ginoo. Di ba? Every day naglakaw tayo, di ba? Oh. Di ba? Sinong magbigay sa atin ng safety and protection? Nagpo-protect sa atin. Ang Panginoon. Sino nagbigay ng pangangailangan sa atin every day? Ang Panginoon. So dapat i-close natin yung Panginoon. Di ba? So I hope may na-learn tayo this evening. Let's pray. Father in heaven, Lord, salamat Ginoo sa mensahe. Salamat sa iyong pagpinumdum ka na mo. Nga po ko, Lord, pala yung Ginoo magtabang, labi na sa mata ko sa namo, Lord.